meron pala dito. Parang Disneyland na rin. Kasi marami, sinasabi ko na parang Disneyland na rin. Kasi ano siya, marami siyang mga, yung mga rides. Di ba yun yung mga habol mo sa Disney? Mga rides sa mga malalaki, mga kainan. Alam mo yung feel ng amusement park na sobrang laki. Meron nun dito. Yun yung pinuntahan namin nung nag-Toronto kami sa, Canada's Wonderland. Yun! Nag-decide na gumawa pa ng isa pang video kasi ang layo ko pa sa bahay. Pero tingnan nyo, naglagay ng bagong rito, daanan sa amin. Roundabout tawag yung paikot. Pero minsan nakakalito eh. Doon banda, hiwalay yung papasok ka ng roundabout, iba rin yung pasok dito sa may dito sa may school banda. Papunta to sa amin. Pagka hindi ka taga dito, malilito ka eh. Kasi biglang magse-separate yung daan. Ayan o. Totoo ba yan? 23 Celsius? Parang hindi naman. Parang malamig eh. Crocus High School to dito sa amin. Pinakamalaking high school dito sa Brandon, yung Crocus. Tatlo lang ang high school dito sa Brandon. Yung Nilin, Crocus, saka yung isa, hindi ko na maalala, dumi ng kuko, nakita nyo. Diba ako nagugupit ng kuko eh. Ang ayoko lang talaga kasi dito yung alam nyo yun, yung dito ko lang nakita, kasi bago mag high school yung panganay ko, yung alam mo yun, merong rito, parang mini-meeting yung mga parents, mga ganyan. High school pa lang, meron ng parang Yossi break daw. Puta na, may Yossi break, pero talaga namang meron kasi yun yung una kong napansin dito ng pagdating ko. Kasi alam kong high school to. Pag nadadaanan ko, yung mga estudyante nagyoyosi sa labas eh. Puta, lupit dito ah. Di ba sa atin sa Pilipinas, yung mga high school, nagyoyosi, alam mo naman nagyoyosi, pero hindi yung yung vulgar na nagyoyosi sila sa nakitang-kita o kaya nasa vicinity sila ng school, yung nakikita sila ng mga ibang tao. Dati mga tropa ko na nagyoyosi, doon sa mga patago pa yung mga niyoyosihan di ba? Dito, nandyan lang sa may katabi ng school yung yosi Kakaiba talaga rito sa Canada eh. Saka yung mga kabataan dito, nakakatakot. Hindi siya nakakatakot na sila, yung mga nananakit, ganyan. Pero sila, mga parang mga palaban, ganyan. Kasi sila eh, alam mo yun, alam nila yung rights nila as mga kabataan. Hindi mo sila pwedeng kantiin dito. Diba sa Pilipinas, pagka makulit ka, kaltok, cobra ka, pok. Dito hindi. Mayari ka dito, talagang pulis ka agad dito pagka yung pumatol ka sa bata. Isang tawag lang sa iyo sa 911, mayari ka, tapos ka pa? Kahit permanent resident ka pa dito, major offense yan. Ito yung isang sinasabi ko na rito, yung parang katulad nung ginawa ng malapit sa amin, yung water reservoir. Diyan naiipon yung mga tubig ng snow, baha, mga ganyan, para hindi matulad sa mga ibang lugar yung ng Canada, yung lugar ng Brandon. Yan yung pinrioritize para last month lang, di ba? Nagbaha dyan sa may riverbank. Mas malala pa yon kung walang mga ganyan. Nakonekta no? Pero ang gusto ko talagang video, yung totoo. Yung di ba pagka gusto mong mag-Disneyland, kailangan mo pang pumunta sa lalo na pag nandito ka sa Canada, ang pinakamalapit na Disneyland muna sa sa LA, di ba? LA Tenorio, hindi sa sa Los Angeles. Yung may pinaka-original na Disneyland. Ganun, ang laki ng rabbit Ayun ewan ko kung nakikita nyo. Ayun kumakain. Masarap kaya ang iluto yan, no? Yung mga yung mga talagang bunny rabbit na malalaki. Kita nyo? Dito, ganyan, yung mga, mga rabbit ang gumagala. Hindi mga pusa, hindi mga aso. Magugulat ka pag mayroon kang nakitang pusang pagala-gala or aso. Magugulat ka na dun. Kasi yun, hindi yun normal. Ibig sabihin yun, nakatakas lang yun sa may-ari. Kasi dito, ang mga gumagala,
deer, yan, rabbit, minsan yung mga coyote o kaya yung mga chipmunks. Yun ang marami dito. Pero yung mga makakita ka na aso na pag-alagala, makikita mo yung sa group ng ng people of Brandon, pipicturean. Kaninong aso to? Kawawa naman. Puta, nakawala siguro to. Ganun kagad, parang nire-report kagad sa community. Sa Pilipinas, parang wala lang, Yung kung gusto mong rito, yung mag-Disneyland, kailangan mo pang pumunta ng US. Pero hindi alam ng karamihan. Meron pala dito, parang Disneyland na rin. Kasi sinasabi ko na parang Disneyland na rin. Kasi marami siyang mga yung mga rides, 'di ba? Yung mga habol mo sa Disney, mga rides sa mga malalaki, mga kainan, alam mo yung feel ng amusement park na sobrang laki. Meron nun dito. Yun yung pinuntahan namin nung nag-Toronto kami sa Canada's Wonderland. Maganda siya, as in nung pumunta kami, talagang nilaan namin yung isang buong araw namin para sa mga bata, para makapag-enjoy sila, ganyan. Alam mo naman yung mga anak ko, mga mahihilig talaga sa mga rides yan. Kung kayo nasa Toronto, sa downtown Toronto, explain ko na rin kung paano kayo makakapunta ron. Kung kunyari kayo ko-commute lang. Madali lang kasi pagka magda-drive ka malapit lang kasi sa Toronto by train siya, tapos one bus ride lang papunta doon. Wala pala akong daanan dito, anak ng beklog naman paano ko rito? Yung daanan kasi inaayos kaya nakatatakot ako pero at least kaya siya ng one wheel. Pero yun, train tapos bus, ganun lang kadali. Tapos ang entrance fee, yung ticket, yung sa ordinaryong ticket, yung pang whole day, $40 lang yun. Bali ang kinuha namin ng misis ko, yun, 40. Ngayon yung mga anak ko, ang kinuha nila na yung entrance nila, yung may kasama ng whole day na drinks na pwede ka mag-refill, ganyan. Nasa $60, 69 yata, 69. Pero yun, yung drinks na yun, pang buong araw na, tapos kada parang basta merong mga refilling station, mga drinking station na pupunta ka lang doon, bibigyan ka nila ng yung bracelet na para malaman nila, ini-scan nila yon. Pagka gusto mong refill, pupunta ka lang doon, i-scan yung yung bracelet, bibigyan ka nila ng drinks. Merong mga soft drinks, merong mga juice. Kaya yun, panalo yun para sa mga bata, lalo na kasi syempre mga pagod puta, takbuhan, lalo na yung dalawang anak, pagkapasok pa lang namin, ang ginawa ng mga anak ko, pinlan out na nila kung ano yung mga unang sasakyan nila, yung mga alam nila na pagka tumagal humahaba na yung mga pila. Yun yung ginawa nila para pagsakay nila yung Yukon, sabi yun daw yung pinaka-intense na yun kagad yung pinilahan nila. Tapos basta ang ginawa nila ganun. Tapos pinuntahan na nila lahat ng mga magagandang rides. Tapos meron pa doon, kung kunyari ayaw nyo masyadong pumila, meron sila mga fast lane. Pareho nga ng Disney. Meron din mga yung fast lane. Pero sobrang mahal. $199 daw. Hindi ko alam ilalagay ko na lang dyan yung yung price ng mga tickets nila. Makikita mo naman kasi nung mga bandang hapon na, yung pila sa mga rides sobrang haba na. Parang yung huling rides yata nila halos umabot na ng 2 oras sa sa haba ng pila Tapos sandaling-sandali ka lang sasakay. Makikita mo yung fast lane naman, ang unti lang talaga na nakapila, ang bilis nila nakakasakay compared sa mga ordinaryong entrance fee. Ganun nga lang yung technique yung ginawa ng mga anak ko. Pila lang kayo ng maaga. Mapipil mo na rin yung sabi ng bunso ko. Kasi sa Pilipinas nakapag Hong Kong Disneyland na rin kami. Parang yung feel daw talagang parang Disneyland din kasi alam mo yun yung tunog, yung parang alam mo yung parang pambata na tunog na tin 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 tin, parang pampasko yun. Parang ganun yung mga tunog, parang pan Disney nga yung datingan. Kaya talagang na-enjoy nila. Tapos sa mga pagkain, meron silang mga mga recommended na kainan doon. Pwede rin naman kayong magdala ng mga snacks kasi hindi naman sila mahigpit. Sa Disneyland nga bawal yung mga yung mga monopod, yung yung na-extend na mga selfie stick.
Sabi ko, baka bawal dun eh. Kasi di ba meron akong mahabang selfie stick. Ano, pagpasok namin, pwede. Hindi siya ganun kahigpit tulad ng sa Disney. Ang isa pa pala sa pinakamaganda doon, ang kinaiba niya sa Disneyland, meron siya mga yung mga water, ano ba to? Yung mga water rides. Water rides ba tawag doon? Hindi ko alam eh. Basta ganun. Mako-compare mo siya, parang Splash Island. Ganyan, parang Splash Island sa atin. Pero yung mga rides, ang intense. Doon kami ngayon nag-enjoy ng misis ko. Hindi na kami sumakay sa mga matataas na rides. Sabi ng misis ko, parang hindi ko na kaya. Ako gusto ko talaga subukan, kaya lang syempre yung misis ko siya sasamahan ko yan eh. Hindi siya natatakot ako. Sabi niya natatakot ako eh. Random boy pa. Adventurous. Pero yun, sumakay na lang kami sa mga ganun. Tapos, meron siyang ang maganda pa doon, nasa loob na siya ng Canada's Wonderland, yung yun nga parang Splash Island. Meron siya yung parang kung gusto niyo lang maglangoy, meron siya yung parang siswimmingan lang, wave pool, meron silang wave pool ganyan. Tapos ang kagandahan pa nun, enjoy kayo ng buong pamilya, talagang pang buong pamilya siya. Disneyland nga talaga yung dating niya. Nire-recommend ko yun, yung lugar na yun, kung gusto niyo talaga mag-enjoy sa Toronto. Lalo na meron kayong mga bata na katulad nung mga anak ko. Kunyari namimiss niyo na yung mga ganong theme parks. Puntahan niyo yun, maganda. No? Yun lang, binidyo ko lang para meron tayong isa pang video. Ang hirap tumiming na mag-video kasi tamad ako eh. No? Sige na. Like, share, subscribe. Alam niyo na yun. Sige na, paalam.